Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-importanting update mula sa cryptocurrency expert na si CryptoX Iman tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga XRP ETF. Kung isa ka sa mga investors o holders, makinig kang mabuti dahil ang kanyang mensahe ay malinaw. Do not sell o huwag magbenta. Sa ngayon, maituturing natin itong calm before the storm at malalaman po natin kung bakit. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyayari sa XRP ETF sa kasalukuyan. Sa kanyang pinakahuling post, binigyang diin ni CryptoX Iman ang bilis ng accumulation sa mga bagong XRP ETF. Ayon po sa kanya, karamihan ng kasalukuyang pagpasok ng pondo ay galing pa lamang sa maliliit na issuers. Ibig sabihin, ang malalaking financial institutions ay hindi pa aktibong nakikilahok or nakikijoin. Para sa mga holders, ito ay mahalagang insight dahil ipinapakita nito na maaga pa lamang sa market cycle ang mga XRP ETF at posibleng may mas malaking galaw sa hinaharap. Ngayon ay gaano naman po kabilis ang accumulation sa unang linggo? Base po sa kanyang explanation sa kanyang video dito, sa unang isa o dalawang linggo ng XRP ETF live trading, tinatayang may $700 million ang na-fund sa limang maliit na ETF products mula sa Bitwise, Franklin Templeton, Canary Capital at Grayscale. Kung i-breakdown natin, ito ay humigit kumulang 278 million XRP o mga 0.28% ng kabuang supply sa 100 billion XRP. Ang mahalagang punto po rito ay kahit maliit po ang pondo, nagkakaroon na ng significant demand. Ipinapakita po nito na kahit sa maliit na scale, maayos po ang adoption at may momentum na. Sino naman po ang pinuno sa maliit na mga ETF? Sa limang maliliit na issuers, binigyang pansin ni Iman ang Canary Capital bilang kasalukuyang leader. Pero ang kanyang scale ay limitado kumpara sa mga malalaking players tulad po ng BlackRock, JP Morgan at Fidelity. Kung ang mga institusyong ito ay papasok sa market, posibleng ang volume ng XRP na kanilang maiipon ay susobra sa kasalukuyang hundreds of millions. Posibleng umabot po sa billions. Kaya para po sa mga holders, ang ibig sabihin nito ay may potensyal na malaking supply tightening na maaari pong makaapekto sa presyo ng malaki. Ngayon ay ano naman po ang ini-expect ng mga malalaking institutions? Ang mga malalaking institutions gaya po ng BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, JP Morgan at Charles Schwab ay reportedly interesado sa mga XRP ETF. Ayon po sa commentator, may low to medium probability na ma-launch ang BlackRock XRP ETF sa malapit na hinaharap. Bagaman wala pang official confirmation, mahalagang tandaan po natin na kung pumasok ang mga ito, ang market dynamics ay maaring magbago ng malaki. At para po sa atin bilang mga holders, ito ay isang potential bullish scenario. Ngayon ay gaano naman po karami ang kasalukuyang holdings? Ngayon medyo modest pa lamang ang kasalukuyang positions ng existing funds. Halimbawa, ang Franklin Templeton ay may hawak na humigit kumulang 32 million XRP. Habang lumalaki ang inflows, inaasahang tataas ito ng malaki. Ang Grayscale naman nakatanggap ng humigit kumulang 6 million XRP matapos ang kanilang live launch
na posible pong mag-expand rin sa mga susunod na linggo. Para po sa atin bilang mga investors, ito ay senyales ng steady accumulation bago pumasok ang mga malalaking institutional buyers. Ano naman ang maaaring epekto nito sa market? Ipinaliwanag po ni Ayman na kapag pumasok ang malalaking institutions sa malaking scale, magkakaroon ito ng epekto sa supply at price pressure. Kahit sa XRP ay nanatiling nasa $2 na price level, ang kasalukuyang ETF activity ay hindi pa nagdulot ng malaking price change. Subalit kung magsimula silang bumili ng hundreds of millions o billions ng XRP, maaari itong magdulot ng tight supply at posibleng magtulak sa presyo pataas. Para po sa atin bilang mga holders, ito ay isang strategic accumulation phase na dapat po nating bantayan. Ngayon ay may historical reference ba sa presyo? Tinalakay din po niya ang historical performance ni XRP. Noong nakaraan, gumalaw po sa XRP mula 50 cents hanggang higit sa $3 sa maikling panahon matapos po ang US presidential election. Ipinapakita po nito na kapag may favorable conditions at ETF-driven accumulation, may posibilidad na maabot ang bagong all-time highs. Para sa mga investors, ito po ay indikasyon ng current calm phase ay maaari pong simula pa lamang ng mas malaking price action. Ngayon ay ano naman ang pangkalahatang mensahe ni CryptoX Ayman? Ang core message ni Ayman ay malinaw. Ang kasalukuyang ETF launches ay simula pa lamang ng institutional involvement. Marami pang major issuers ang hindi pa nagkumpirma ng kanilang mga products. Ang market ay nasa early accumulation phase at kung pumasok ang malalaking institutions, ang epekto sa supply availability at long-term valuation ng XRP ay posibleng malaki. Kaya para po sa atin bilang mga investors at holders, ang tamang mindset ay huwag pong magbenta sa kasalukuyan dahil ang mas malaking galaw ay darating pa lamang. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa madaling salita, si XRP ay kasalukuyang nasa strategic waiting phase. Ang maliit na ETF accumulation ay sinyalis na ang interest sa market ay tumataas at may malaking potensyal kapag pumasok ang malalaking institutions. Para sa mga holders, ang pagbili ngayon at pagpapanatili ng position ay maaring magbigay ng magandang rewards sa hinaharap. Ang market ay hindi pa ganap na nag-react sa malaking accumulation. Kaya ang calm before the storm ay ito po talaga ang sitwasyon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.